Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao, hapon, gabi sa ating mga kababayang OFW. Ako naman si Ricky Rivera. At ako si Roy Cabonegro. Kung mapapansin nyo, ako yung naguhugas kamay. Yeah. Diba? Kasi Literal. literal mo yan. Naguhugas kamay. Sapagkat sigurado ko, kasi may issue na maghuhugas kamay po ang pamahalaan. Ano yun? Yes. So, palagay Nagugas mo. kamay tungkol sa malaking pera. Yan, malaking pera. Pera ho nating lahat. Pera natin lahat. Nako. At sabi nga ng dating, hindi pala dati, ekonomista ko, si Shelo Magno, yung dating tauhan din ni BBM. Kasi natatakot siya na yung PhilHealth funds mukhang gagamitin. So ano masasabi? Akala ko niya? ba may problema tayo sa Teka, yung PhilHealth? pera ba ng PhilHealth kaninong galing yan? Isang miyembro, no? Ang miyembro. Diba? Tayo yun. Mga nagbabayad buwan-buwan, kada quincenas, tsaka end of the month. Oo, pero ang balak ng gobyerno ay Ilagay sa pondo ng gobyerno. para General use. gamitin sa O sa iba-ibang mga programa ng gobyerno. tulad ng Siguro, health din. infrastructure. Infra uli ba? Ay, lalong masama. Pagka infrastructure, anong ibig sabihin nun? Infra laglag dito. Tama naman yun. Di ba? Ganun din. So, halimbawa, kung 60 billion yan, 60 billion ba? 30%. Nakalimutan ko na kung ilang 60 billion ba? 60 billion or 80 billion. Anyway, yung 30%, di ba? Ang Yan standard. naman yung 30% Naku, doon. kalaki-laki. 60 billion, 18 billion agad. Tama, 30%, di ba? 18 At billion. bakit ibibigay ka agad sa infrastructure? Mas madali kasi doon eh. Mas established na yung Hindi, mechanism. pati ano bang mangyayari next year? Election kasi, kaya meron tayong bagbabawal, no? Ilang buwan ba Diba? ako, ano? Anong buwan ba magsisimula yon? So, kailangan So, pang-election yan. mabadaliin. Tsaka pang election, pang raise ng pondo. Although sinabi ng brad ko, si Senador Rap Recto, mapupunta naman doon sa tama daw na proyekto. Lagi naman nilang sinasabi, ang pinakatama sa PhilHealth, ibalik sa PhilHealth. Tama. Di ba? Kasi, Kung ano yung nakuha, may 30 billion na. minsan, hirap nga umutang at saka makumuha ng Hindi, pati benefit. dagdagan nila yung benepisyo. Isa pa yun. Di ba? For example, kaming mga nagme-maintenance, di dapat pwede na namin magamit yung PhilHealth natin Ang ganda yan. para at least magkaroon ng medyo mas mabababang Bago yan. Kasi dati, wala pa namang ganyan, di ba? Yung sa mga kaya maintenance include medicine. nila yung mga, ewan ko, dialysis yata meron na eh. Meron na. In-expand na nila yon. In-expand. Pero yung mga iba pang sakit. Correct. On the rise din. Ano ba? Sa puso. Cardio. Di kaya sa diabetic. Marami rang Ano pa? mataas din yun. Doon sa, tama. Yung sa baba, no? Mga abdomen pababa. Sa dialysis. Dialysis meron na. So, ang dami yung pwede eh. Ang tanong, bakit nung pinagpipilitan ba ninyo? Gusto nyo ba magalit kami mga mamamayan? Ha? Yan ang problema eh. Nagpa-fundraising kasi. Gusto nyo ba magalit kami? Ngayon, pag nagalit kami, kayo din. Di ba? Kasi may hangganan, sabi ko nga ng mga nakaraan pa, ng mga episode. May mga bagay na hands-off. Oo, Isa katulad ito. yan, okay lang sana kung di namin pinagpaguran yung binuhulog namin dyan. Di ba? Pinagpaguran ng bawat Pilipino yan. May mga Ngayon, kung hangganan tatarantaduhin nyo lang, bahala kayo sa buhay nyo. Di ba? May mga ilang bahagi ng mga kalokohan sa paggogobyerno na may hangganan, no? May threshold. Aba, siyempre. Isa ito. Isa ito. Isipin nyo, yung mga nakaraang revolusyon sa Pilipinas, nagsimula yan sa napakaliliit na mga dahilan, sa totoo. Di ba? Tulad ng bawa sa Ilocos. Paano ba nagkaroon ng doon? Ng tobacco war? Tobacco war nga ba yan? Di ba tax yung usapin doon? Tama. Di ba? Taxation. Bubuwis. Bumuwisan yung mga Yung mga tabako. tabako. Oo. Yung dried. Naging 3 taon yata yun Yeah. na revolusyon. That's right. Kung ano pa yung iba? Nung panahon ng Kastila, yung mga pari, mga sundalo, na gano'n rin. Yung sa polo, yung Sa polo, force, Polo Ipalias, force, sa force Forced labor. Yung pag-aalat kung sino ang exempted. Ganun sa makabagong panahon, ganun tayo nagrevolusyon. Siyempre, may failed kudeta. O, di ba? Tapos nanawagan ng protektahan yung mga nag-failed kudeta. Yun. Yan ang pinagmulan ng EDSA. Oo. Diba? Pero bago pa yun, baksak na ekonomiya natin doon, napakamamahal ng mga bilihin. Tapos, ito nga,
nagkaroon pa ng daya sa eleksyon, kaya nagkaroon ng EDSA. Now, yung People mga Power condition na yan, ay nandiyan dyan ngayon. Ang Okay, kasalukuyang yung People panahon, Power 2, ano naman nangyari doon? People Power to nagpaalis tayo ng isang corrupt na presidente. Bakit? Kasi sobrang inefficient, sobrang corrupt. At may pinaboran lang na ilang mga tao. So, yun. Ang naging dahilan ng People Power 2. Samantalang sa totoo, yung EDSA People Power 2, kaya resolvehin nila yan eh. Pero hindi Oo, pwedeng nag-usap lang yun eh. Pwedeng nag-usap. Pwedeng Pero kung hindi sila nagpataasan ng ihi doon, yung mga politikong involved, maayos nila yan. Wag ko nang aakalain nitong mga opisyalis ni gobyerno na ito na walang kapangyarihan ng mamamayan. Nandyan ho yan. At tayo mapagtimpi lang dahil, siyempre, in-idolize natin si FPJ dati na, di ba, sa mga pelikula, di ba? Nagpapabugbog. Bugbog. Papabugbog. Bugbog muna. Biglang Tapos lalaban. Biglang mabubuhay. Lalaban ngayon. Paano yan? Bugbog na ngayon eh. Lalaban na. Pwede naman. Kasi sa dami ho ng mga taong naapektuhan, di ba? Ayun nga. Kaya kayo magbakasakali dyan. Kaya pag tinamaan ninyo isang bagay na ang dami-dami sa atin na naapektuhan, tulad nitong sa PhilHealth. Ang problema kasi sa mga matatapos ang ilong, ang akala nila, lahat happy days are here again. Hindi ho ganun yan. Pagka pinag-uusapan na kabuhayan ng mga tao, pinag-uusapan ng kalusugan ng mga tao, pinag-uusapan yung kabuhayan ng bawat pamilya, iba na ho yan. Ibang usapan. Pag napuno na yung salop, Oo. nako. Pag napuno yung salop, ang aanin niya mga daga. Kasi puno na. Di ba? Okay. So, Pero baka yung mga millennials di na naintindihan hindi yun. ba No? naintindihan yun? Yung pag napuno na ang Pag salop. pag napuno na ang salop, Ah. ano bang kakain? Ano ba susunod? Nakalimutan ko na eh. Pag napuno ng salop, di kuan na, kailangan mo ng Pag napuno na ang Itapon. salop, kinakailangan ng isaing. saing. Ay, puno. Sino isa saing? Di ba? Puno na. Puno na. Kailangan Hindi na kailangan isaing. O yan. So mga hindi pa nagsasaing dyan, hindi nila maintindihan yun. Yung salop, yung lagayan ng bigas na maliit. Oo. Less than a kilo ata yung isang salop, di ba? 1/4. Tanga-tanga ka nun. Bakit mo papasobra naman? Mahal-mahal ng bigas ngayon. Kaya nga. Di ba? Ngayon ang problema, hindi nga napupuno yung salop. Di ba? Pero pagdating sa PhilHealth, nako, baka mapuno ang mga salop natin. Ay, sigurado yan. Kaya nga natin dinidiscuss ngayon kasi nakikita natin sa ating kapaligiran na kapag ka tinanong mo dyan, maski karaniwang mamamayan, lalo na yung empleyado, iba ang feeling. That's right. Iba ang feeling. That's right. Ha? So, yan po validado. That's validated, no? Na iba ang feeling kapag ka tinanong mo kaperahan, number 1. Number 2, kung ang kaperahan nila yan gagaling sa kanila. At number 3, kung ang kaperahan na yan ay sa palagay ng mga tao hindi magagamit ng tama. So, doon sa PhilHealth issue, yung tatlong Nandun lahat yan, ng mga factor yung na tatlong elemento na yan, naroroon. So, malaki yung possibility na hindi mo man makita sa media yan, pero makikita at makikita ho yan ng pamahalaan. That's right. Kung paano tataas ang index crime, for example, tataas yung maraming mga indicator na makikita. So, kung ako sa kanila, lalo ng ating bagong finance secretary, sino ba bagong finance secretary natin? Dating Senador Ralph Recto, you treat it very, very, very carefully. Kasi, yan po, sumasabay dun sa mga seryosong issue katulad ng pinag-usapan natin, no? Yung impeachment, yung ICC, kung ano-ano. So, pag yan, sumabay talaga, explosive po talaga yan. So, sana, mabatid ng gobyerno na wag niyong paglaruan yan. Wag niyong paglalaruan. Marami ng pressure sa ating lipunan ngayon at wag niyo hong dagdagan. Kung kayo po ay natakot dun sa dapat na plano dati na yung mga pensyon ng mga retirado, di ba? Naalala ko yan. Naalala ko yan. Oo. At nagkaroon ng modus vivendi doon, nagkaroon ng win-win solution. Wag ko kayo pakasisigurado dito sa ano. Hindi man organisadong tiyak ang mamamayan, pero mag-oorganisa ng kusayan kung kinakailangan. Yun po. Tsaka maraming puwersa sa lipunan na organisado pa rin. Correct. Oo. At hindi ito madaling mawala.
dahil ang kanilang mga panuntunan ay para naman sa bayan. Maraming salamat po mga kababayan.